Nga pala dito sa Davao City, nagkalat ito yung mga kapulisan. Kahit pa sa mga barangay, no, may mga checkpoint area ho talaga. Yung visibility ng ating kapulisan dito, ng ating mga otoridad ay present, no, yung kailang presensya. Ngayon, marami akong mga nakikita, no, random lang na mga post sa lahat ng social media platform, sa Facebook, Twitter, pero wala masyado sa Twitter, no, puro ano doon puro mga celebrity sa Twitter ang mga makikitang mga news. Pero sa Facebook and YouTube talagang puro mga about ano, no, mga pangyayari sa Pilipinas. So marami ko mga nakitang mga random na komento sa mga random post lang din na hindi nga daw safe sa Davao kasi ang daming pulis. Oo, bawat kanto, kaliwat kanan, maraming pulis. Hindi daw sila sanay sa Maynila na may makikitang pulis. Alam niyo yon. So parang daw may banta lagi, parang ganon. So hindi daw safe. So siguro mas safe siguro sila, no? Mas komportable siguro sila kapag ang lugar nila ay walang pulis. O di kaya mas komportable siguro sila, mas kampante ang kanilang yung kanilang isipan, mas komportable silang maglakad-lakad sa kalye kapag ang makikita ay mga taong grasa na mga habatang hamog, mga adik, no, mga kriminal, no, yun siguro ang nila, doon siguro sila palagay at komportable. So tayo naman ang mga taga Davao, pag pupunta tayo ng bandang area sa may Binondo, sa may area ng Manila, no, City of Manila in particular, kasi maraming lugar sa Metro Manila, no. So in particular tayo sa City of Manila. So ang dami talagang mga doon, mga basta nakakatakot. Baka bigla ka lang saksakin or alam niyo yun, hablutin yung mga dalang gamit. So nakakatakot. Lalo pa ngayon na hindi na stricto yung natin, admin, no. Yung administrasyong Bongbong Marcos hindi na ganoon ka stricto sa tawag nito. Criminality, no, sa crimes, wala masyado, hindi niya masyadong ina-address. Di ko alam kung anong kanyang priority. Party, no, mahilig siya sa party. Mahilig siya sa party, like lahat na lang, every may sakuna sa Pilipinas. So mga ilang araw magpapaparty siya, no, libre. Para siguro yung sakit at puot sakit puot or mga pagluluksa or pagdadalamhati ng mga nasalanta ng bagyo maibsan, no, pag makita nila si Moira o sino pa yung mga artista, mga singer sa Pilipinas. Yan, party. So yun ang niya, solution. Ano bang solusyon ng administrasyong BBM kapag may sakuna sa Pilipinas? Yan, party lang, no? Okay na ang mga Pilipino kasi resilience tayo, di ba? Kaya nga walang konsensyang nangungurakot itong mga natin, mga gobyerno, mga opisyalis, karamihan. Kasi nga kahit panakawan tayo, no, ng ilang trilyones, bilyones, kahit pa tayo ay nakawan ng paulit-ulit ng ating mga congressman, ng ating mayor, di ba, ng ating senador, ng ating governors, ng ating presidente, walang guilty na mararamdaman ang mga kupal na yan kasi resilience nga ang mga tao, mga Pilipino. Alam niyo yon. Resilience, no? Kumbaga pinagtatawanan lang natin, natatawa lang tayo, alam niyo yon. Imbes na magalit tayo at mainis, i-call out sila, wala, pinagtatawan lang natin, di ba? So okay lang sila, sarap ng tulog nilang mga magnanakaw kasi ayos pala magnakaw dito sa Kaban ng Bayan kasi ang mga tao imbes na magagalit natutuwa pa, di ba? So parang ginagawang entertainment, so nai-entertain sila. So nakaw unlimited. So yung mga ordinaryong Pilipino, mga manggagawa, kawawa, halos di na makabili ng pagkain. Kukulangin na halos yung kanilang mga sahod kasi nga sobrang mahal ng mga bilihin. Anyway, so balik tayo dito sa sa police visibility. Kasi nga may mga nagko-komento, no. May point din naman, pero yan Mindanao kasi to. So ako mas gugustuhin ko na merong maraming police visibility kaysa naman yung mga police na yan doon yan sa opisina magtutong-it, di ba? Magro-ronda, di ba? Imbes na mag-iikot-ikot sa lansangan, magbabantay. Kasi yung trabaho nila magbabantay para mapoprotektahan ang bawat Pilipino.
sa kanilang vicinity. Di ba ang ratio ng ng kapulisan sa Pilipinas is 1:1. Di ba? Sa bawat pulis, obligasyon niyang protektahan sa mga masasamang elemento ang 100 ka law-abiding citizens sa kanyang area, sa kanyang jurisdiction. So para sa akin, mas gustuin ko yun, no? Na mga pulis yung pakalat-kalat kaysa yung mga halang ambituka, mga kriminal ang pakalat-kalat, no, sa daan. Mas gugustuhin ko yun, mga pulis ang makikita natin sa lansangan kaysa sa mga baliw, no, mga kriminal, mga batuga na di marunong magtrabaho ng maayos. So yun, nag-aadik-adik tapos wala namang skills para kumita. Okay pa 'to mga artista, mga adik na mga artista, mga celebrities na mga adik, di ba? Eh at least mayroon silang pambiling bisyo, di ba? Kasi malaki talent fee. O ito namang mga presidente, senador, congressman, governor, konsehalis, mayor, kapitan. Pag nag-aadik-adik yung mga yan, nako, patay tayo dyan. Siyempre, pag adik, kurako talaga yan. Siyempre, kapag ka-adik pala isang tao, no, parang nawawalan sila ng skills. Kumbaga, wala na sila sa yung kalang mindset. Hindi na sila nag-iisip ng anong ikayayaman nila. So, ang iniisip nila is kung ano ang ikaliligaya nila bukas. So, saan sila pambili ng ng bisyo. Kung saan sila nang ibibiling pang-adik nila. Diba? Yun. Kaya nga ang daming mga nagsisimula sa pag-aadik, patikim-tikim hanggang sa naging adik, hanggang sa naging tulak, di ba? Kasi wala ka nang wala ka nang manakaw sa bahay, wala ka nang manakaw. Adabi ko kakilalang ganyan na sobrang consumption talaga ng ng mga magulang kasi ang anak niya naging adik. So ubos yung limas yung yung refrigerator bininta, yung motor bininta, rice cooker bininta kasi pinanga-adik. Ang dami ko kakilala niyan. Tapos mahal pa magparehab. Oh. Diba? Ang sarap lang makita na ang isang syudad ay naglalakad ang mga tao na napaka kalmado, relax, kampante, diba? Walang takot, walang pangamba, hindi palingon-lingon, baka sinusundan sila ng mga adik. Adik kasi madalas mga snatcher, mga hold-upper, kaya pasensya na. Adik pa na yung latin ng na pag didiskitahan. Kasi sino ba ang mga snatcher, di ba? Sino ba yung mga nanghahablot ng bag, ng mga cellphone, ng mga alahas? Eh syempre, yun nga yung yung wala na pambiling pang-adik nila. Wala na pambiling bisyo. Yung iba nanghihingi, maganda yun pag nanghihingi, hindi naman laging may nagbibigay, di ba? Gaya niya si Madam, di ba? Napaka niya, unconscious niya na nagsi-cellphone, di ba? Sa gilid, pwede siyang hablutin tapos takbo, di ba? Kita nyo ang mga Indian national dito, ang dami nag-aaral. Yung mga yan, sila, maliban sa napaka competitive, napaka dekalidad ng edukasyon na makukuha nila sa eskwelahan kung saan sila nag-aaral dito sa Davao. Isa rin sa perks na may engineer dito sa Davao is yung pagiging safety, yung pagiging peaceful. Tas ang ganda pa ng tambayan nila dito, mga park, ang daming park sa Davao. Oo, halos lahat ng sulok, kantuhan o mga barangay, meron talagang mga parke na pwede lang tambayan. Ang hilig ng mga Indian na tumambay sa mga parks. Ang mga Pilipino kasi sa mall. Ang hilig natin tumambay sa mall kasi aircon. Totoo yan, diba? Kaya ito mga Indian, coastal road, mga open parks, public parks, solved na yung mga yan. So ngayon, yung mga nasasabi na nakakatakot sa Davao kasi maraming pulis. So tatanungin ko kayo, alin ba ang mas nakakatakot? Yung maraming pulis na pakalat-kalat sa kalye
or yung maraming mga adik, kriminal na nag-aantay lang ng pagkakataon para manghablot ng mga gamit na may mga na may halaga, ang gaya ng cellphone, gaya ng mga bag, alahas, wallet. Sige nga, pakisagot nung katanungan ko na yon sa mga hindi nakapuntang Davao City ha, na natatakot dito kasi nga Mindanao. Sidewalk vendors common sa Pilipinas, I mean sa Davao, no? Kapag kagabi, hindi naman ganun kadami, pero meron, no? So hindi 100% na malinis ang ang kalye, sidewalk ng Davao City paggabi, kasi may mga natitinda pa rin paggabi, pero at least ang tawag sa kanilang tinitinda ay ambulance. Di gulong ba? So pagkatapos ng tinda nila, uwi na sila, linis. Tapos meron silang sariling tapunan ng basura. Tapos yung naman, pumupunta sila dito kapag kagabi na alas 6 ng gabi, no? Alas 7. Yan yung time na pwede na sila dito magtinda. Hindi na bawal. Or parang sila pinahihintulutan ng magtinda, magpwesto sa ganitong mga sidewalk area. O yun, shout out ulit dyan. Ikaw na dayo, I mean ikaw na hater ng Davao, ikaw na isang anti-Duterte. Tatanungin kita, alin ba ang mas nakakatakot? Yung syudad na maraming pulis na umaaligid kagaya ng Davao City, o yung syudad na maraming mga taong grasa na umaaligid, maraming mga adik na umaaligid, maraming mga batang hamog na nanghihingi ng barya, na kapag hindi mo binigyan, aambahan ka, no, ng sontok o saksak, di ba? So alin ang gusto mong alin ang pipiliin mo? I mean, saan ka mas komportable, relax, kampante? Sa syudad, mamili ka sa dalawang yun na di-describe ko. Ulitin ko. So doon, saan ka doon, no? Mamili ka, saan ka ba mas komportable? Paki-comment nga dyan. At paki-explain na rin kung pwede, no? Kung bakit ganoon ang mo, iyong perspective. Bakit yun ang preference mo sa isang syudad? Yung gusto mo walang pulis, or ayaw mo sa pulis. Hindi ka naman siguro NPA sa lagay na yan, hindi ka naman siguro Abu Sayyaf, hindi ka naman siguro kalaban ng gobyerno. So what's the problem with the police? Yung trabaho nila, kailangan aktibo para mabantayan, no, ang kailangan jurisdiction. Itong nilalakaran ko dati, itong nilalakaran ko ngayon, dati rin tong nakatakot ito dati paglalakad dito dati, kasi may mga may mga siga, may mga nanghinging barya, pera, tapos pag ayaw mong bigyan, patay ka. Oo, yun dito dati, itong area na to dito, Barrio Pugi, Claveria. Yun, kita nyo yun. Barangay hall. Balik na pala yung billiard hall, nawala yan dati. So yun, itong area to dito, di ba? Kita mo, may mga nagtitinda ng gantong oras. Pero pag araw naman, pag dadaan ka dito, yung mga yun nawawala naman na. Nagliligpitan sila. Kahit mamaya, hindi na yan aabot ng mga alas 12 minsan. Wala pang alas 12, wala na yan dyan eh. Ito yung Davao City, ha. Komportable ka dito maglakad. Kasi lang, iPhone. Komportable ka dito maglalakad siya. Kasi nga wala kang makikitang adik. Ang ganda pa ng lugar, wala pang makitang mga overhead wires.
ba? Galing, no? Davao City, Philippines. So, dolo dito unahan, Rojas na. Rojas Night Market. Pinaka sentro ng Davao City. Pinaka focal point area, yung Rojas Avenue. Kasi dyan nga lahat babagsak ang mga pasahero. Yun parang ano, dulo to dulo. Galing sa south, north, east, west hanggang dyan ang pinakadulong ruta nila. Ayun o, basura. Diba? O, kita mo talaga lahat yan. O, nakalagpit, nakatali. Yung mga basura nila. Mamaya, kukunin niya ng ano, garbage truck. Ambulant vendors. Diba? Ganda kayo maglakad sa ganito, diba? Na lugar. Wala kang takot. No fear. Hindi siya scary, diba? Maganda parang ano, yung overhead. Wala kang makikitang wirings, walang mga cables. Walang mga kable ng kuryente. Telepono, ganun, no? Ayos. Ganda pa ng hangin. Hindi mainit. Hindi maalinsangan. Mindanao Souvenir Center. Pero di hamak na mas maganda pa rin mamili ng mga pasalubong doon sa may Aldevinco. Or kung ngayon ang bagong pangalan is ano, Poblacion Market. Diba? Ganda, no? Kami taga Davao. Ako taga Davao, hindi ako nananawang mamangha. Every time na ako'y dumadaan dito, talagang napapamangha ako sa lugar. Sa kalye, di ba? Walang kalat na basura. Walang mga taong grasa. I mean, ibig ko sabihin mga batang hamog. Walang mga adik. May mga homeless dito marami sa Davao City. So, wag yung i-expect na Davao City is exempted tayo sa maraming mahihirap. Marami pa rin dito. Ang poverty incidence ng Davao City 5% or 6% almost. So expected natin yan na may mga pa rin dito, mga homeless. So okay na tayo dito. Thank you for watching. Mag-ingat ang lahat. Bye bye. Ingat. So yun lang sa katanungan ko dyan. Alin ba ang mas komportable ka? Maraming umaaligid na mga pulis sa lugar, maraming umaaligid na mga adik.